bless and Lord, we submit every single person na nabanggit nila na may sakit, even ang relative to ngayon ni Sister Evelyn. Yes. Lord, you know them by name. I ask for your healing touch to be upon them. Extend your healing hands and be gracious in your mercy. In the name of Jesus, O Lord, looking forward that someday ay nandito sila. Yes. We only ask, Lord, for your grace and mercy. Will you touch them? Likewise, ang bawat isa na narin ito, Lord, alam niyo ang kanilang sitwasyon at condition. You know them more than I know them. I just submit every single family that is present here, every individual na present dito. I pray, Lord, for each one of them. Lord, ibigay niyo ang favor mo sa kanila. Ang mga prayers nila, ang mga requests nila, Panginoon. Sa mga wala dito, wherever they are, kayo lang nakakalam ng reason. Lord, I pray na ang presensya niyo sa kanila. So, Father, Lord, I pray for this church. You bless you, Panginoon. Hindi lang ito, Panginoon, even ang other FFCC churches, Panginoon, na na-establish na yung manggagawa, Panginoon. By your grace and mercy, Lord, I pray na ipatuloy and bless you. Patuloy na bukas kayo, Panginoon, ng opportunity para dumami pa, Panginoon, ang gospel ministries. Yes. Kami lang ang yung instrument. Lord, bless all your people now. Bless these churches under the umbrella of FFCC. Bless the pastor and his whole family, Panginoon, si Ma'am Sandra, si Marisa. Yes. And the rest of mga nandito, I pray, Lord, for every one of them. I lift them up, Lord, into your throne of grace now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and by the same. Amen. Praise the Lord. Uy! Ayaw talaga akong kumain. Okay. I think narinig nyo. So if you have your Bibles, and I don't know, I forgot yung speaking ko dito no last time. Kung nakalimutan ko na, but I'd like to draw your attention on the topic, Sardis. Mga kapatid, I believe di pa kayo gutom. Baka sardinas ang inisip nyo. So, turn your Bibles in the book of Revelation. We praise the Lord sa minsay natin napakinggan noong nandun tayo sa Ashburton ba yun? O sa Medwin? Sa Medwin ba? Nung meron po tayong guest speaker na na-invite Pastor John Hipon. And he spoke about prophecy. And this is related to prophecy. So I'd like us to read kung nandyan tayo. Okay? Okay. Sabi na dyan, Revelation chapter 3, 1 to 6. Ready to begin. To the angel of the church in Sardis write, this thing says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have named that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. You have a few names, even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. God bless the reading of His Word, and God bless the message ngayong gabi. The thing that I'd like us to look at, mga kapatid, ngayon is to look at yung church na Sardis. Sardis is one of the 7 churches from chapter 2 to chapter 3. Okay? Chapter 1 is the introduction. Chapter 1, verses 1 to 8 is the summary of the whole Revelation. So kung gusto nyo masahin ang Revelation, shortcut, chapter 1, 1 to 8. Okay? Hindi tapos na. Okay? Kasi nandun natin yung summary niya. Nandun sa lahat ng mangyayari sa lahat ng mga libro ng Book of Revelation. Chapter 1, 1 to 8.
chapter 1, verse 1, sabi niya, ito ay revelation ng Panginoong Jesucristo. Pinasulat niya at ibinigay niya through sa kanyang angel kay John. At sino si John? The last apostle muli. Siyang hindi na martyr na apostle, siya ay nabuhay, pero siya ay napunta sa outcast, sa island of Patmos, inspired in chapter 1, right? Verse 4. Okay? Or verse 1, I should say, no? Verse 1, nandyan, hanggang sa chapter 1, verse 1, hanggang verse 3. Makikita nyo dyan si John at yung introduction ng Panginoon sa Kristo. So ano ang Book of Revelation? Testimony ng Panginoon. Amen po? So hindi ito gawa-gawa ng tao, kundi testimony ng Panginoon sa mangyayari. Nakano po? At ito si John ay binigay ng Panginoon, pinakita ng Panginoon kay John through visions. So tayo ay tumitingin sa screen. Tama? Iisa lang ang tinitingnan ng ating mata. Yun lang. Imagine maraming screen yan. Nakano? Pinakita ng Panginoon maraming screen. Yan ang vision. So si John, ganun ng ganun. Okay? At ano sabi ng Panginoon? Right. So hindi siya chronological. Kasi nakikita niyo maraming vision. Nakano po? Okay? Yan po yung Book of Revelation. Okay? Sa kaya kung minsan, may sinasabi niya dito na patungkol sa church, mamaya nawala. Because it is not in a chronological order. Nakanya ba ibig sabihin? Pero ito ay mangyayari sa future ni John. Nakanya po? So wala tayo sa time ni John. Okay? Pero ito ay mangyayari. At may mga mangyayari even after kay John. So kailan nabuhay si John? Sabi natin na 100 AD. Hindi BC kasi before Christ, ang BC, right? AD, Anno Domini. That is after the death of Christ. Nandun si John. Kaya nung pinasulat ng Panginoon, ito yung mangyayari sa, hindi lang sa future ni John, even sa future natin. At hindi lang sa future natin, even after na tayo nandun na sa langit. Nakali po? So ito yung lahat na mangyayari. Now, kung gusto mong makita ang mangyayari, hindi tayo ano pa nag-ano ng pagat. Ito ang mangyayari sa iyo. Ito, bubuntis ka, makakaroon ka ng 9 na anak. Hindi yun, hindi tayo manghula. Kasi bakit? Nandito na. Nakano po? Nandito na yung mangyayari. All you have to do is just to study. Because all the things na mangyayari, binigay na ng Panginoon kay John. Pero kay John, nakita niya, pero hindi pa nangyayari. Tama niyo po? Kaya minsan pagbabasahin mong Revelation, parang past tense, pero hindi pa talaga nangyayari. Kasi bakit? Kay John, nangyari na. Kasi nakita niya. Tama niyo po? That's why sometimes you'll find ang past tense sa mga sa writing ng English. Okay po? But again, just an introduction. Now, chapter 1 is the introduction. Chapter 2 and chapter 3 is the church are the churches, the 7 churches found in Asia Minor. Po, nag-ano ba ito? Nagbabackfire? I will off it. Okay, dinig niyo ako? Amen. Okay, hindi na kailangan, di ba? Sabi ko okay. So ito ay chapter 2, chapter 3 is about the 7 churches. At ang 7 churches na ito ay totoo, hindi ito gawa-gawa. Because these 7 churches appear in Asia Minor. Sa panahon natin ngayon ay Turkey. Okay po? So may mga churches doon, and these are Gentile churches. Pero hindi lang ito totoong Gentile churches, kundi ito ay summary ng churches mula sa umpisa hanggang sa huli. Tama niyo po? So in other words, nandun yung churches, pero yung mga churches na yan ay sinasummarize niya kung ano yung mga history ng churches na darating. Tama niyo po ibig sabihin? That's why it's called prophetical. Okay po? Naintindihan niyo po? Amen. Pero pag babasahin nyo, akala nyo, tapos na. Hindi pa. Tapos na kayo dyan. Okay? Pero sa atin, makikita pa lang natin. Yung iba, meron na. Ngayon, ang tanong natin, nasaan na tayo na church? Ilan ang churches dyan? Kung alam nyo, ano yung isa? Una ay Ephesus. Next is Thyatira. Ano pa yung iba? Yan, ay Sardinas. Okay? Sardis. Ano pa yung iba? Tatlo na,
Philadelphia. Philadelphia. Okay, ano pa? May tatlo pa. Laodicea. Laodicea, last ang Laodicea, pang-pito. May dalawa. Smyrna, ano pa yung last? Siya na lang. Ha? Pergamos, very good. Okay, pasanan na kayo. Okay? So, 7 na churches. Ano ang panghuli? Laodicea. Naman nyo? So, in other words, tayo ay parang nabubuhay sa time ng Laodicean church. Naman nyo ba? Ano nga ang descriptions niyan? Hindi natin pag-aralan ng Laodicea, pag-aralan ng Sardis. I'm just giving you an introduction. Ang sabi ng Panginoon about sa Laodicea, I will spit you out. Naku po. Naman nyo? So, in other words, ano yung sabi natin kanina? Yung mga nanlalamig. So, anong klaseng church tayo? Nandun tayo sa era na maraming nanlalamig. Amen? Naman po. Pero ang pag-aralan natin, ito muna. Mahilig tayo kasi Pilipino tayo, sardines muna. Okay? Sardines. Ano ang sardines? Or sardines tuloy. Ano ang sardines? Okay, let's go to the historical background. Sardis is a city located in Asia Minor in modern day Western Turkey. Sa Western. Okay? Ito ay healthy na city. Wealthy na city. Okay? Ano pa makita natin? Polytheistic in culture. Okay? Pag sabi ng polytheistic, marami siyang Diyos-Diyosan. Parang tayo, di ba? Sa Pilipinas, marami tayong Diyos-Diyosan. Di ba? Marami din tayong mga, anong tawag doon? Mga tinatawag na tradisyon. Di ba? Bawal magwalis paggabi. Oh. Di ba? Ano pa? Ano mga bawal? Sana bawal kumain pa. Okay. So, ano pa makita natin? Sabi niya dyan ay, their main goddess was Artemis. Bakit po? Dahil Griego. Okay? Griego mga to. Ngayon, kung ikukumpara mo naman, sa Roma ay meron din. Pero kung minsan, halos magka-level sila. Kaya minsan makikita nyo si Zeus. Okay? Ang pinakahari nila, ang pinaka-Diyos nila. Okay? Si Zeus, parehas sila. Sa ibang mga Diyos-Diyosin, naka-level lang yan, iba-ibang pangalan, pero the same lang ang tinutukoy. Kaya si Artemis, ang ka-level niya si Diana. The goddess of fertility. Di ba? Nakita niyo sa Ephesus. Okay? So ngayon, ano pang isang makita natin dyan? Sino si Artemis? She's the goddess of wild animals, the hunt, or chastity, or childbirth. Okay? At yung sabi ko nga, ang katumbas nito sa Roma ay si Diana. Ano pang makita natin? Ang first coins were minted there. Nag-start ang coins doon. Okay, di ba? Kasi doon, wala namang pera. Okay? So, dyan po nag-start. Saan? Sa Sardis. Ngayon, makita nyo, that's why it is wealthy. Okay, nakala? But again, bakit ito kailangan natin makita? Kasi gagamitin ng Panginoon as illustration para sa kanila. Nakala po? Ang Panginoon, pag nagtuturo, tinitingnan niya yung isang pampasalukuyan kung anong meron tayo ngayon. At gagamitin niya yun at i-review tayo. Nakala? Ganun palagi ang ginagawa natin. So, anong meron dyan sa Sardis? They are a wealthy place, a wealthy city. Ano pa? Hindi lamang nanggaling yung tinatawag natin nag-start ang coin doon, makikita natin, center of carpet, okay? And wool industry. Garments were made there. Nakakatawa nyo? So, dyan pala nag-start. Okay? Di ba? So, dyan, marami dyan. Ano pa? Ito naman ang matindi. Known of its large graveyard cemetery. Kaya sa nabasa natin, ang sabi niya, you are alive but you are dead. He's using the place. Right? He's using what is in the place. Kasi doon, kung kayo nakapunta ng Sagada, mayroong hanging garden. Hindi hanging garden, ito. Hanging cave. Okay? Ito naman matindi. Okay? Anong pala ito? A large graveyard. Malawak. And it is called a large graveyard. Ang tawag na dyan ay necropolis with the word necromancy. Diba? Necropolis. A city of death. A cemetery of 1,000 hills. Okay? A cemetery on 1,000 hills. Ibig sabihin, parang Sagada, 1,000 hills. Kung Sagada, ano yung coffin, matun din sila. Mas matindi, kasi 1,000 hills. So, pag naglalabay, oh, may patay dito, oh, may patay dito, oh, may patay dito. Kasi yun yung cemetery nila. Nakali po?
And the Lord used it to describe them. The Lord used it to describe them. You are alive, and yet you are. Ano ba? Noong 1817, matindi, because there was a major earthquake at that time. At from that time on, nasira ang city. Okay? Hindi na masyadong nakabangon. There's a great earthquake. And anong makikita rin? Ang present city ngayon, sa panahon ngayon, ay there are only 5,300 people. Dahil nasira ng earthquake. Ano pang makita natin? Tingnan naman natin ang historical, kung yan ay city, tingnan naman natin ang historical background ng iglesia. Ano naman ang iglesia? Na Sardis. Kanina, city na Sardis. Ngayon, church na Sardis. Number 1, a letter was written for the church, chapter 3, verse 1. Sabi niya dyan ay, to the angel of the church in Sardis, write, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know your deeds, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Nakali po, sabi niya, ang sender ay ang Panginoon. Pero ano pong descriptions niya? Letter A, who has the 7 spirits of God, ang Panginoon. Ibig sabihin ba, pito ang Holy Spirit? No, iisa lang. But he's talking about the 7 manifold work and characteristic of the Holy Spirit. Nakanya po? Isa lang ang banal na Spirit. Baka sabihin nyo, ano, kung si Pastor Marcelo, nag-teach ng 7 spirits, isa lang ang Holy Spirit. But sometimes when you read that, mako-confuse ka. Akala mo, 7 spirit? Paano nangyari yun? No, he's only talking about the 7 manifold Holy Spirit, work of the Holy Spirit, characteristic of the Holy Spirit. Okay po? Ngayon, ano makikita mo? Nandiyan sa book of Isaiah. Ano sabi niya? The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord. Nakuha niyo? Ibig sabihin, yun yung characteristic na ginagawa ng banal na Espiritu. Amen po? Kung kayo nakikinig sa mga prayers, one of your prayers ay nandyan. Right? We pray for comfort. We pray. Sinong gumagalaw? Ang Holy Spirit. Amen. Ganon din ang sa churches. Ang Holy Spirit ay palaging nandyan, nakamanman sa mga churches. Amen po? Hindi natin nakikita, pero nandyan, nagbabantay siya. Amen. Amen. Are you glad? Amen. Mahirap pag wala. Salamat tayo nandyan. Amen. Amen. Salamat tayo nandyan. E paano kung wala? Hindi, walang kwenta yung pagkagala natin dito. Amen. It's just human gathering. Okay po? Walang banal na espiritu. Mahirap yun. Dadalan si Pastor dito. Walang kwenta. Amen. What we want is, there is the presence of the Holy Spirit. And what we want when we come is that we are in the presence of the Holy Spirit. Amen po? Amen. Yun po yung kailangan natin. Ngayon, ano pang makita natin? Letter B, sabi niya, the 7 stars, ito yung mga pastors ng churches. Okay? The 7 stars are the pastors of the churches. Sila yung binigyan ng letter. Kaya importante ang pastor ng iglesia. Ayan po. Hindi niya sinabi, to the members of the church. Hindi. Wala kang makikita dyan. Even sa Old Testament, ang Panginoon nakikipag-usap sa leader palagi. Naka niya? Check nyo. Sige nga, sabi nyo nga sa akin kung nakipag-usap ang Panginoon sa mga maraming tao. No, He always talk to the leader. Even Moses, sabi niya, talk to the Israelites. Sino kausap niya? Ang mga tao? Hindi, si Moses. Amen po? Even at this point in time, He's talking to the leaders. Pastors are very important. Amen po? Amen. Hindi kami Diyos, pero importante kami sa role na binigay ng Panginoon. Amen po? Amen. Hindi kami nandito para kami magmamagaling. No. We are only instruments. Amen po? Kaya mga kapatid, hindi basta-basta ang pagpapastor. Amen? Amen. My stand is ganito. Sino man dito pwede magpastor? My only qualification is this one. Kung tinawag ka na kayo. Amen? Huwag kang magpastor-pastoran kung hindi ka tinawag.
pakisabi sa katabi, huwag mong subukan. Masisira ang neglection. Amen. Amen po ba? Hindi basta-basta. Being a pastor is by calling. Hindi yung sinitsitan ka lang. Amen? Kaya tayo, ang sa amin, kaya pag walang pastor ang church, ang inong ginagawa ng church, magpipray ang church. At sasabihin ng Lord, bigyan nyo kami ng pastor na magpapastor dito. Then the Lord will reveal it to them kung sino. Sometimes they invite, mag-i-speak muna sa church. Sometimes 3 or 4 na invite nila. And then doon sa 3 or 4, pipili sila doon kung ano ang nililid ng Panginoon sa kanila. Hindi yung dumating lang dyan, ang guwapo nito. Oh, ito na lang, pastor ng kagad. Yes, mga kapatid. Ang pagtawag pala ng Panginoon, pagiging guwapo, ay pastor na tayo lang lahat dito kasi natin guwapo. Amen ba? Parang ayaw ba? Hindi yun ang masaya ng Panginoon. Ang masaya ng Panginoon is calling. Whoever you are, whatever you are, ang calling ang importante. Kaya makikita nyo, sino-sino ang ginagamit ng Panginoon. At hindi niya tinitinan kung sino ka at kung ano ka. Ang gusto niya, tinawag ka niya at gagamitin ka niya. Meron bang perfect na tao na tinawag ng Panginoon? Wala. Even si Paul, mamatay tao. Ang tanong ko lang, bakit niya tinawag? Bakit hindi niya tinawag si Alex? Bago ka naman. Ako din kay Atites. Naman yung big sabihin. But the Lord can use anybody as long as there is a calling. Ngayon po, ngayon, ang dami ng nagpapastor-pastoran. I'm not against, but my stand is this one. I'm not judging. Because it is there in the Bible. Amen po? It is there in the Bible. Kasi kung gano'n ang basihan, kung kahit sino na lang, magpastor na tayo lahat. Ay hindi. Hindi naman yun ang basihan. Bakit po? Because in the long run, you will fail. Amen? Why? Kasi wala ka talagang tawag. Amen po? Pero pag talagang tinawag ka, kahit anong mangyari, nandiyan ka pa rin. Bakit? Kasi tinawag ka. Amen po? Kasi tinawag ka. Whether it be green ang pastor or brown ang pastor, nandiyan ka pa rin. Kasi tinawag ka. You get the point? Yan ang pagiging pastor. Hindi ako galing mag-explain ko. Amen? Next one, na makita natin. Anong makita natin yan? There's a letter, there's the sender, the 7 churches, the 7 stars, and ano pa? Anong makita natin? The pressure. Okay? Sorry. The presence also, the pressure. The presence of the church in the city of Sardis was mentioned by the Lord Himself. Nakita nyo dyan sa verses 1 to 6. Na-mention ng Panginoon to the church which is in Sardis. Ano ang Sardis? It is a city. Pero anong klaseng city? Polytheistic na city. Pero bakit in-establish ng Panginoon ang church doon sa polytheistic na city? Because He wants them to become a testimony. And tama yung nagpipray kanina na yung people dito, right? Kaya tayo gamitin ng Panginoon para makaakay. Nakikinig ba kayo sa prayer? Hindi. Amen? Amen. Yun, tama yun. As yun talagang purpose ng Panginoon. In-establish ng Iglesia saan? Sa paganistic place. Para maging testimony doon. Amen? So in other words, ang Sardis, naging maganda ang kanilang testimony. In fact, mga kapatid, pag makikita nyo ito, the church was located nearby the temple of Artemis. Ang bihira. Ang katabi ng iglesia ng FCC, kung ito, nandiyan sa kabila. Nakanyang ibig sabihin? By the way, kami pa ay gumagamit ng Masonic center. Hindi kami po ito, baka nakikigamit lang kami doon sa place. Si Pastor Rosa, nakala ko tama ang church ito. Masonic dito. Nakikigamit lang kami sa place. And please pray for us kasi yung gamit namin, inalaw nila kami na maglagay po ng aming lalagayan ng mga instruments doon. Okay, so nagawang kapatiran ng parang cabinet doon, may padlock siya. Pagdating po namin ng morning ay nasira, nawala ng tanda. Ano ang natira?
rice cooker. Alam na. Kumakain ng mga Pilipino. Sa lahat ng bagay, rice cooker pang natin. Yung amplifier na wala, yung mga lahat ng wires na bago, kabibili na wala, mic lahat, wala, rice cooker. Importante ko yung rice cooker, ano? But please pray for us na baka may nangangailangan. Kaya, inalaw na tayo ng mga kapatid. The only interpretation is this one. All things work together for good. Amen? All things work together for good. So, ito yung, a city was influenced by the church at that time. It has a good testimony, it has a witness, it is shining light in the darkness. Amen? What a beautiful, isn't it? Beautiful description. Si Lord ang nagsasalita dyan. To the church which is in Sardis. Wow! Napakalupit. Bakit doon ka pa kaninagay ang church? Sa paganistic, sa sentro ng paganistic religion. At katabi pa niya ay templo ng pagan. Diba? Imagine that mga kapatid, parang kayo, papasok doon sa simbahan. Oh, papasok kayo dyan, dito mo kayo. Okay. Fellowship tayo. Okay. I was just imagining, paano kaya? Yung kanilang gagawin. Ano po? Papasok ko yung mga kwan sa paganistic, kayo nang papasok naman dito sa iglesia. Sana hindi magpalitan. Amen po? But the Lord has a purpose. Amen? The Lord has a purpose. Bakit dito niya establish ang church? Sa Oxford. Minsan nagtataka ko, even sa Calvary, sabi ko, Lord, bakit doon sa Calvary ang layo tapos ang late ng taon? Bakit hindi na lang sa Amberlin ang laki-laki? Kaysa sa, kasi may purpose naman yun. President, may purpose naman yun. Nilalagay niya ang kanyang tao, tumatawag siya na masib ang tao doon at doon niya ginagamit para maging gilaw. Amen? Praise the Lord. Next one, makita natin. Ano naman ang makita natin? Anong assessment ng Panginoon? Number one, Revelation chapter 3 verse 1, nandyan pa rin. Ano sabi niya? They have works. Praise the Lord. May mga nagagawa sila. Amen. May mga nagagawa. Mahirap yung nakaupo lang tayo walang ginagawa. Amen. Yan ang description ng Panginoon sa kanila. Meron silang works. Again, hindi NG lang nagsasalita dito ang Panginoon mismo. Kasi alam niya. Kasi alam niya. Kung sinong nakakalam ng iglesia, ang Panginoon mismo. Because it is His body. Amen. The church is His body. He knows His body. Ano pa? They were acting. Are you acting? Amen. Kaya alam ng Panginoon kung sino ang pawala-wala. Okay. Jermaine, ba't wala yung katabi mo dyan? Amen. Alam ng Panginoon, di ba? Iyan, no? He knows their works. He knows that they're active. And then, they have a name, may reputation. Amen? So siguro, sa tinagal-tagal ng FFCC dito, kilala na kayo ng community. Meron palang FFCC Church down. Nagaganda sa anuman community na ito. Itong place na ito. This is owned by the council. So sabi na, nandyan sa own ng city council. Sila Pastor Marsan, meron palang church dyan. Nasaan? Nasa Masonic. Kakaiba, no? Amen po ba? Nakita niyo mo siya? The Lord. Now, ano pa? And they are alive. Mahirap pagpatay. Amen? Bakit tingnan ang katabi kung buhay pa o patay? Nakali po. The Lord knows. Alive ang church. That is the assessment ng Panginoon. And that is the very words ng Panginoon. The next one. Ano naman? Pangalawa, meron siyang complaint. Naku, bakit maganda na sana bakit may negative? May commendation, may complaint. Anong sabi niya? You are alive, but you are... So nakita niyo, may cemetery. Ginamit niya yung cemetery to describe it. Noong una, they were alive. Alive, alive, alive. Nung dumating ang panahon, they're dead. Nasaan na?
Zealand, sa Calverdon, meron pong tatlo dyan na churches. Yung isang ginagamit namin na church building, isa lang yun. May tatlo po dyan, dun sa Wayaw, ano pa yung isa, meron pang Rotterdam, Wayaw, Rotterdam. Ngayon, dahil sa tinagal-tagal ng panahon, nawala na ang second generation. Kaya nag-speak ako doon, I think, nung nandun sa Ate Mildred doon, I invite ako, nag-speak ako doon sa dalawang churches doon sa Wayaw. At kasama ko sila Ate Mildred at Kuya Robert. And I spoke there sa mga Kiwi churches. Eh, nakita ko, wow, ang ganda. Pero, walang yung people. Others, walang sumunod na generation. Ngayon, kung matatanda lahat, anong expect mo? Pag namatay na, wala na. So, ano nangyari dun sa iglesia? Iisa na lang ang nagpapastor sa tatlong churches. At ang services nila, kung may service dito, kayong dalawa, punta kayo doon. Hindi na siya may service dito, may service dito, may service. Wala na. Nakanya po? Parang ganito yan. Okay. Kayo na taga FFCC Oxford, okay, dahil kukunti lang kayo dyan, namamatay na kayo, makihalo na kayo dun sa medbed. Nakanya po siya. I'm using illustration. Bakit? Kauna ng second generation. So, anong priority ng kanila? Ma-disciple. Are we discipling? Kasi kung wala tayong nag-disciple, walang susunod. Kung hindi tayo nag-aakay, we are a dead church. Nakanyo? Kung hindi tayo nag-aakay, yes, we are a church, pero hindi tayo nagpa-function as a church. Nakanyo, may pagkakaiba yung nandito tayo, yes. Pero may pagkakaiba pag nagpa-function tayo. Amen po? Pag mayroon tayong bunga, naaakay. Pero kung tayo rin na, in 10 years tayo pa rin. Anong tawag natin sa na hindi nag-grow? Bonsai. Bonski. Bakit? Kasi hindi nag-grow. Walang bunga. Anong description naman? Maganda kanina. Pero may complete ang mayroon. You are alive but you are dead. Paano yun? You are alive but you are dead. Paano yun? Okay? And then the next one, sabi niya, meron silang work, pero anong work nila? Ito naman. Imperfect. Nakita sa verse 2. Yes, you are alive but you are dead. Yes, your works, but your works are imperfect. In other words, kung ito ang standard ng Panginoon, hindi pumapasa. Amen. Mga kapatid, tingnan natin yung ating ginagawa bilang iglesia kung pumapasa sa standard ng Panginoon. O baka gawa lang tayo ng gawa, pero hindi pumapasa sa standard ng Panginoon. Naman niyo po. Very important po yun. Amen. That's why, what is important is not the external. What is important is the internal. Amen po? Hindi yung alive, pero akatali, dead ang puso. Amen? I'm not judging kung ano ang kanta natin. Pero kung minsan ganun ang mga churches. Napakaganda ng worship service ng singing, pero hanggang doon lang. Pero ang puso, malayo sa Panginoon. Do you get the point? You are alive, but you are dead. Amen? Ang mga churches ngayon, akala na nakabasi, wow, ito, malupit na church, talagang alive na alive magkanta. Ito ang church, matindi. Punta ko, wala pa yun yan. Lumaya na makanta ng mga yan. Then nandito ka. Is that your standard? Standard of the church is not the singing. The standard of the church is your heart. Because God does not see your singing, God sees your heart. You get it, right? I'm not saying na dito yung magkanta ng alad-alad. Magkanta tayo. Okay, what is important is our heart. Amen? You are alive, but you are dead. The question is, pakitanong mo kagabi, kamusta ang puso? Amen? Amen po? Kamusta ang puso? Kasi bakit? The Bible says, God does not look at the outward appearance, He looks at the heart. Yan ang nakikita lang tayo. Sa ang church, Sardis. Sana mo tayo dahil hindi na sinabing sardinas. Pag sinabi ng sardinas, sa Pilipinas yan.
Amen po. It's nice. Another thing, anong sabi niya? Alive on the outside, but dead on the inside. Amen? What is important is that we are alive in the inside. If we are alive on the outside, yes, masayahin tayo, walang problema yan. Pero importante din na alive tayo. Kasi yun ang importante na nakikita natin. Amen po ba? Amen. Ganon din sa tao, di ba? Kung minsan kaharap mong pa-smile, pero pagtalit mo sa panis na. Diyan eh. Amen po ba? Ganon tayo, especially tayo ng Pilipino. Maganda pagkaharap mo, pero pagtalikod, sa talas na ang tingin sa'yo. Hindi ganyan. Amen po ba? God knows that. And this is a church. Are we a church? Yes, we are. We are a church. Amen? We are a church. So, ito ay hindi in-address lang sa sarili, in-address din sa atin. Kaya nung sabi niya sa last na sa atin, let those who have an ear, let them hear. Amen? Pakisabi sa katabi, makinig ka. Amen? Amen? Oh, may tulog na. Next one. Anong nakita natin? May commendation, mayroong complaint, and then may caution, may warning. You can find that in chapter 3, verses 2 and 3. Anong sabi niya? Be watchful. Paulit-ulit na binigyan niya yan, yung word na yan, kung makikita niyo. Okay po? Hindi yan caution yan. Be watchful. Amen po ba? Strengthen the things that remain. Meron pa, nagre-remain. Alive sila muna. Pero hanggang sa, dumating pa na medyo namamatay na sila. Pero anong nakita na pero? Meron pang kunting alive. In other words, meron pang kunting remnant. Meron pang kunting faithful. Marami sila nung una, pero dumating na panahon. Kukunti na ng faithful. Amen. Are you faithful? The Bible says, be faithful till the end. Hindi yung umpisa lang. Ayan. Hindi yung umpisa lang. Be faithful till the end. Bakit? Pagdating ng panahon, ikaw din ang mabibigyan ng reward. Amen? Ang salvation natin is done deal na yan hanggang sa ulit. The only question is kung paano ka namuhay. Kasi pagdating ng panahon, reward ang pag-usap. Tama niyo? It's not our salvation. Salvation is finished. Done deal na yan hanggang sa eternity. Pero huwag natin sabihin na, total, done deal lang salvation. Gawin ko lang lahat ng aking gawin kahit ano na. Hindi yun ang interpretation. Amen po ba? Kayo, mga parents. Di ba? Masaya ba tayo pag ang ating anak ay good boy? Parang hindi ko masaya. Masaya ba kayo? Yes or no? Yes. Oh, ba't hindi ko masabi? Parang gusto nyo... Amen? Amen. Yan. Masaya ba kayo? Especially sa Pinas, nandun na akin na. Pag-graduation, nandun na sa entablado. Pumapalakpak tayo. Ayan po ba? Bakit? Kasi... Ngayon, kung pala sabi ni Manuel Cicilo, 75 ba? 74. Then yung card natin ay bibigay sa atin at sinasign na ng parents, right? Sabi, panay rin ka. Masaya ba kayo? Ganun din sa Panginoon. Isn't it? Our salvation is done deal from first to start. Sinilihan ng kayo niya. Walang problema. The only question is kung paano tayo mag-graduate. Amen po? Ano yung reward na meron tayo? Doon magkakaiba. Ang salvation doon tayo lahat, papuntang langit. Walang problema. The only question is pagdating po ng reward. Amen po? Pagdating ng reward. There is the Bema judgment of Christ. The last one is the great white throne judgment para sa unbeliever. The Bema judgment is for the believer. And it is not a judgment, it is actually a rewarding time. The word Bema means giving a reward and award. Amen? And someday you will have that award. Ito, Jermaine. Well done, thou good and faithful child of God. Ito ang reward mo. 1,000 na thousand.
Hanin mo yung 1,000 na tansya. Naman yung pag-drill. Hindi gawin mo lang nakilingan. Ting, 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 ting. Sa music, diba? At least may gamit. Eh nga, ito naman, well done. Ano pa sister? Doon. Oh, doon niya ka na lang. Bibigyan ka na isang good bag. Masaya ka, yes or no? Yes. Nakano? Ngayon, ang tanong natin, masaya ka ba tatansa ng kawan mo? Kasi pag dinaan mo sa ako yun, lusog. Wala matitira. Pero ang goal, pag dinaan mo sa apoy, mas lalo? That is your reward. Nakano po? Salvation is done there. The only difference is what kind of reward are we going to have in heaven? God sees the heart. Not the outward appearance. Amen po? Ako, hindi ako perfect. Marami akong kasalanan. Panay mo kung nagawa ang pagkakamali. But by God's grace, I am trying my best to persevere. Amen? Bakit tanong ang katabi, perfect ka ba? Amen? Mali ba kung siya si perfect? Amen? Nakano ba? Nakano ba ang point dito? That's the reason why we cannot judge others. And we cannot judge anyone. Because we do not have the authority to judge. The one who has authority to judge is the one who knows. Amen? I know your works. Amen po? Yeah, it's very clear. So anong portion niya? Remember what you have received and heard, a warning. Hold fast and repent. The word watch there is that word, nakatunga ka lang na ganyan. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin ng word na watch. In other words, bantayan mo ang buhay mo. Huwag mong bantayan ang buhay ng iba. Marites ka ba o Marisol? Minsan tayong Pilipino ang binabantayan ang buhay ng may buhay. Bantayan mo ang buhay mo, hindi yung buhay ng iba. Amen. Amen? Amen. Okay, amen. Amen mo ba? Amen. We need to change. Ito, napakaliwanag. Be watchful. Be watchful saan? Hindi yung buhay ng iba. Be watchful of your life. Amen? Kasi pagdating ng reward, hindi mo na sabi na, ikaw na lang kumuha. Hindi, ikaw mismo ang pupunta doon. Therefore, be watchful of your life. Amen? That's the question. So in other words, makikita nyo, may kukunti pang natitira. Check natin ang ating sarili. Naging faithful ba tayo? Kung hindi, baka may kunting natitira. I-revive mo para mas maging faithful. Amen? That's the point there. Revive what is remaining. I praise the Lord. There are people who comes here, pagdating sa Pinas o sa ibang bansa, hindi sila faithful. Pagdating dito, nagtetestimony sila. I thank the Lord dahil pagdating ko dito, mayroong ganitong gawain, na-revive ako. Amen. Yung konting natitira, nag-revive. Amen po ba? Amen. Mas gusto ko yun. Ay sa'yo, alay, pagdating ang Panginoon, anong sabi? You're dead. Patay. Amen? If you are dead, wala na. Finish na. Amen? Next one. Sorry. Pero kung sabi na dito, let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I will pray, blot me out of your book which you have written. And the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. The word blot out, baka ma-confuse tayo. Yan o, pastor, ibig sabihin, matatanggal ang salvation natin. Hindi yan ang ibig sabihin. Okay po? In other words, anong ibabalpat na? Dati nang nakasulat. Nakano po? Dati nang nakasulat ang pangalan ng lahat ng tao, even nung una pa lang. Nakano? Yan ang context yan. Okay? In other words, tanong ko sa inyo, kilala ba ng Panginoon si Adam and Eve? Yes or no? Yes. Kilala ba ng Panginoon ang lahat ng tao? Yes or no?
Yes. Nakasulat ang ating pangalan even when we existed into this world from the very beginning. Ngayon, ang problema dyan ganito. Kung hindi ka sasampalataya sa Panginoon, i-erase ng Panginoon ang pangalan. Nakanya mo? Kaya pagdating sa langit, check ang pangalan kung sino nasa libro ng buhay. Bakit po? Kung ikaw ay nanampalataya. Nakanya po ibigin? Hindi yung check ang pangalan kung nanampalataya ka. Hindi na, bugos na ito manampalataya, i-erase mo ulit. Ano ba yan? Right or erase? Ano ba? Hindi yan ang point doon sa Bible. In other words, ang ating pangalan, matagal na nakasulat sa aklat. Record yan. Parang tayo, di ba? Noon na yung pangalan tayo, anong pangalan? Nandun sa NSO. Right? Proving that you have existed. Ganun din tayo. Simula pa lamang, nandun na yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang problema lang, pag hindi ka nanampalataya, then I will erase your name. Tama niyo ang context na? That is the point there. Kaya importante na tayo ay manampalataya sa Panginoon. Look at Revelation chapter 19 and chapter 20. Anong sabi niya? And the dead were released, small and great, and they stand before God, and the books were opened, and another book was opened. Tama niyo po? Which is the book of life. Titignan yung record doon. Ano nangyayari sa NSO pag namatay na? Disease. In other words, hindi ka na nag-i-exist. Nakanya po? Pero bago pa yan i-erase, nag-exist ka muna. Nakarecord mo na. Ganon din sa atin. Nakarecord na matagal ang ating pangalan sa Panginoon. Pero kung di tayo sasampalataya, ang tao hindi sasampalataya, then yun matatanggal ang ating pangalan. Kaya pagdating po sa huli, pagdating sa judgment, titingnan ng ating mga pangalan. Kaya pagdating po sa Great White Throne Judgment, sino ang i-judge doon? Yung mga walang pangalan. Bakit? Anong sabi niya? And those whose names were not written in the book of life were cast into the lake of fire. Nakanya ang context? Amen. In other words, nawala yung pangalan mo doon kasi hindi ka sumampalataya. Amen? Amen. Pero kung nanampalataya ka, walang problema, nandun yung pangalan mo una pa lang sa Bema Judgment. Pero ito, Great White Throne Judgment. Judgment ng unbelievers. Kasi bakit? Para fair. Alam na Panginoon na wala sinampalan, pero ang gagawin lang ng Panginoon, para fair. Parang hindi sabi niya, Lord, parang parang quick na justice yan na. Parang sa Pinas, ano? Mabilis ang justice. Fair ang Panginoon. At tumayo lang ang unbelievers doon sa sabihin, okay, check na lang. Pero alam na niya na wala akong pangalan doon. But to be fair, titignan, may record. Pag wala, okay, ito. Dali nyo lang. Itapon nyo lang. What is the practical application? Practical application is this. Are you sure your names were written in the book of life? Amen? Kung ang NSO ay nagpapahiwatig na tayo nag-exist, ganun din po sa langit. Amen? Nag-i-exist pa rin yung ating pangalan kasi nanampalataya tayo. Hindi siya na-i-erase. Amen? We praise the Lord. And then, what's the next one na makita natin? Maganda rin. Kasi bakit? Oops, ano nang nangyari? Okay. This is what we call they were alive. Nakita niyo yan? Sorry. Balik tayo ng konti. Okay. Part of this is the complement. Hindi lang yung complaint, pero may complement din siya. Amen? Maganda, no? At least mayroong konti. Hindi yung nawala lahat. Amen po. Ano ang complements niya? As we close. Few names who have not defiled their garments, yun yung sinasabi ko kanina. May mga konti na natira faithful. At least meron. Amen? Ay wag yung tingnan ng iglesia yung maraming bilang. Hindi yun. Ang tinitingnan ng Panginoon kung may faith. Amen? Anin mong napakalaking churches, pero they are dead. Nakanya? Amen. Kung gusto ng Panginoon na palaki ang church nito, walang problema. Pero hindi yun ang concern niya. Ang concern niya kung talagang alive ang church. You get the point? So hindi siya dami.
kundi kung ikaw ay totoong buhay. Amen. The next one, few names of that defile their garments, they have remained faithful, they walk with the Lord. Amen? Yan ang sinasabi ng ngayon. Wow! In other words, from the beginning to the end, sila ay lumalakad sa Panginoon. Kaya pagdating ng panahon, maganda ang lang yun. Amen? Kasi nagpe-persevere sila. Amen? Persevere. Yung testimony nyo kanina, kahit mahirap ang ating mga katawan, nandito pa rin tayo. Kahit napapagod kayo sa trabaho, nandito pa rin kayo nagsiserve sa Panginoon. Amen? Amen. And then, clothed with white garments. Talks about righteousness and righteous accomplishments. Remember yung prodigal son, binigyan ng Panginoon ng ama ng cloth. Pagdating ng panahon, mga kapatid, isang cloth natin, white garment. Kaya pag nag-rapture, wala lahat ito. Lahat ng mga meron tayo, kahit dito, mawala. Papalitan ng Panginoon ng glorified body. At the same time, mayroon tayong garment. May requirement ng Panginoon. Amen? May requirement. Worthy. They pass the test. Yung iba, nawala. Kaya mo sabi niya, you were alive but you were dead. Their works are unaccepted. Pero ito may natitira. Amen? Pumasa sa standard. His name will not be blotted out from the book of life. Yun yung sabi ko kanina. Next one. We go to the last one. What are practical lessons here as we close? 2 Timothy 3:5, 1 Samuel chapter 15, verses 22. You are alive, but you are dead. Complacent, relaxed, lethargic. Let us not be like that. Amen. The lesson is, hindi tayo dapat mahigan bilang isang iglesia, bilang isang Christian. You know the word complacent? Works. Huwag tayong nakadol sa activities. Maraming activities, maraming ginagawa ko minsan, pero still dead. Kaya church should not be driven as activity church, no? I'm not saying na hindi maganda activity. Maganda activity. Kung minsan, nasusobra natin, sobrang dami na activity, pero wala yung puso. Ang importante sa Panginoon, yung activity ng puso. Hindi yung backward. Nakuha niyo po? Next one. Spiritual growth has stopped. Kaya they were dead. How about us? Nagugulo pa tayo? Kahit pa konti-konti, at least na patuloy na nagbuhay. Amen? Amen. Their zeal has stopped. Nasaan na? Minsan ganun, di ba? Pag unang Kristyano, oh, alive na alive, fire na fire. In the long run, wala na. Nung una ama, palagi na sa harap nagtitestify. Amen? Gumakanta kahit sintunado. Yes, meron kaming ano. And I praise the Lord for that person. Babae siya. Kahit na ano, kahit sintunado, kumakanta. Nagpatuloy. Ano ngayon? She planted 2 churches. Nandun siya sa, anong tawag doon? Damdam na kayo. Nandun sa baba ng Kapangan. Yun. Maraming sa damdam na. Gadang. Mga area na doon. Okay? Wala siyang pinag-aralan, hindi siya nakatapos. Katulong lang siya. Pero nung una siya nalang talaga, wow, alive na alive. Talaga. Pero nakita ko nag-persevere siya. Umalis siya bilang katulong, nag-mission siya kahit walang support. Ngayon nakikita ko, wow, she planted 2 churches. And yet, babae pa siya. Amen? Question is, where are the men? Amen? Sabi nga sa katabi niyong lalaki, kaya ka naman. Amen? Amen? Amen. Where are the men?
Ay, hindi masabi. Okay? And then, what's the thing? The Holy Spirit's fire is not there. Kaya sabi ko kanina, walang kwentang gathering kung wala ang presensya ng banal. Yes. Amen? Amen. Walang kwenta kung walang presensya ng banal na Spirit. That's what we see there. Okay. Their works, they have activities. They have many activities in the church, but they are lifeless in spirit. Matamlay. Sa kanilang devotion, matamlay. Pagdating sa church, parang nakakantahan ng alay, nakaganyan lang. Minsan yung iba, especially ang marito, nakasilpon-silpon. Nagbibintay ng pastor, kung anong ginagawa, kung anong pinapansin. Hindi nagpuconcentrate. Nakano po? Ito rin ang masaklap na nakita ko dito sa Christ Church. Alive na alive, nandun sila. Na-invite ako nung minsan. Nag-speak ako sa malaking church, isang malaking Filipino church dito sa Christ Church. Nakita, wow, ang ganda ng kanilang music. Before ng mensahe, umabas mo na ako. Pumunta ako sa toilet. Paglabas ko, nakita ko, bakit? Ito naman yung nandun sa harap na nag-lead ng songs. Isa sa instrumentalists. What? So sad, isn't it? So sad. Hindi ganun ako. We need to be alive. It's not alive externally, it is alive internally. They have a form of worship, sabi niya, but there is no power. Pag nasa church, nakaupo tayo, pero walang inspiration. Walang ganang mag-attend, walang ganang makinig. Physically present, but the spirit is absent. Attention is not focused on the message. Attention is focused on everywhere. Kaya minsan, even sa church, nag-a-assign ako ng mga minsan, may mga young people nag-a-assign sa ganyan. Ano sila ang mag-in-charge yan. Minsan, ang tagal namin sila, ba't nasaan yung next slide? Ano ang ginagawa ng ngayon, brother? Nag-open it, nag-open din sa kanyang cellphone. Whatever you are doing here, kahit nag-open it ka lang kagano, gawin mo ng tama. Maliit o malaki. Ano man ang ma-assign sa'yo, gawin mo ng tama. Kasi tinitingnan ng kayo. Amen? Amen. Tinitingnan ng kayo niya. And that's what we can see here. Na makita natin. So what is the church? So it says that, wake up. Wake up. Amen? Wake up. You need to wake up. Strengthen the things that remain. Be watchful and strengthen the things which remain. They are ready to die, for I have not found your works perfect before. I pray, mga kapatid. Ano man ang ating gagawin, gawin natin ng tama. Amen. Amen? Amen. Maliit o malaki. And I'd like to close. Hold fast. Stand firm. And then siya first. Same in Matthew 26 verses 40 to 41. Then he came to his disciples and found them sleeping. Ito yung prayer ng Panginoon, right? Sa Gethsemane siya. Sana hindi ganun tayo. Okay? Active na active ang Panginoon, pero tayo natutulog. Kung ikaw kaya yung disciple, ano? Nandun ka sa time ni Jesus. Sabi na, after na active, tapos narat na ka. Minsan ganyan, especially sa malalaking iglesia. Marinig mo talaga yung, hindi mo magano talaga. Minsan pa, bilang, kasi nahulog na yung Bible. Kasi hawak ako, tapos nakatulog. Nakakaya, di ba? Especially pag nasa harap ka. Nakakaya sa kayo. Amen. Nakakaya sa kayo. Colossians, 1 Corinthians 16:13.
Watch, stand fast in the faith, and be brave, be strong. Amen? Be brave and be strong. Bantayan natin ang ating sarili. Bantayan natin ang ating pananampalataya. Magpatuloy tayo kaya mangyari. Bakit po? Yan, tinitingnan natin ang ating. Okay? Are we alive? Amen. Are we alive? Amen. Hindi na siguro ako lang. Father Lord, we thank you for your word. Yes, Lord, thank you for the rebuke. Yes. Hindi lamang para sa Sardis, but para sa amin lahat. Yes. Oh God, forgive us. Forgive us, O Lord. Yes. Kung minsan, O Lord, maraming beses pa-relax lang kami. But Lord, alam namin, malapit na po ang iyong pagdating. Lord, tulungan niyo kami. Yes. I-revive niyo kami, Panginoon. Yes. Make us faithful. Make us serving. Make us vibrant for your honor and for your glory, Lord. Yes. For the sake of the gospel ministry. Yes. Lord, I pray for this church. Bless them. Yes. Even ang nag-lead, Panginoon, sa iglesia nito. Sampo ng kanyang pasamahan. Even Pastor Juno, pastor of the FFCC community churches. Bless them, Father, tremendously, God. Lord, sana masumpungan niyo kami na hindi kami patay. Kundi masumpungan niyo kami na patuloy na alay, patuloy na nagsusuko sa inyo. So, Father, Lord, I pray for your blessing upon this church and for everyone, every present people who are here, Lord. Thank you, God. In Jesus' name. Amen. Stillness, I feel your touch. Feeling grace, I need so much. With each prayer, I sense your power. In your love, I find my tower. Healing grace flowing down. In your love, I am found. With your touch, I am whole. Healing grace, you heal my soul. In the quiet, I hear your voice guiding me. In you, I rejoice. Every moment, your love prevails. In your grace, my heart unveils. Healing grace flowing down. In your love, I am found. With your touch, I am whole. Healing grace, you heal my soul. In your grace, I am renewed. With your love, I am pursued. Healing grace, every day. In your light, I find my way. Healing grace, flowing down. In your love, I am found. With your touch, I am whole. Healing grace, you heal my soul. In your grace, I am renewed. With your love,